Upang mapalakas ang supply ng enerhiya ng bansa, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-angkat ng mahigit 300 milyong litro ng krudo mula sa ibang bansa. Ang iba pang detalye ng balita mula kay Creslin Gataro. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company o PNOC na umangkat ng 318 milyong litro o katumbas ng 2 milyong bariles ng krudo mula sa iba't ibang bansa. Sa palace briefing nitong Biyernes, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na 165 milyong litro mula sa kabuoang target ang inaasahang darating na sa bansa mula sa Malaysia, Singapore, India at Oman. 165 million liters po ang ina-acquire ng PNOC. 300 ang target nito kasi is 318 million liters, 2 million barrels. So sa ngayon po ang na-order at siguradong darating is 165 million. So marami pong ibang bansa ang kukunan natin dito, hindi lang po galing po sa Middle East para hindi po tayo dependent sa Middle East or sa Strait of Hormuz. Aniya, bahagi ito ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan upang maprotektahan ang pambansang interes sa gitna ng krisis. Sa ilalim ng isang executive order, ipinatupad ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT bilang koordinadong tugon ng gobyerno. Layunin nitong matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng enerhiya, pati na rin ang pagpapatuloy ng mahalagang serbisyo at aktibidad pang-ekonomiya. Pinawi rin ni Garin ang pangamba ng publiko hinggil sa posibleng kakulangan ng supply ng langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon pa sa DOE, aktibo ring nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa iba pang bansa upang hindi umasa lamang sa supply mula sa gitnang silangan o sa Strait of Hormuz. Samantala, sinabi ng kalihim na ang kasalukuyang imbaka ng langis ng bansa ay sapat para sa humigit kumulang 50 araw, mas mataas kaysa karaniwang 30 araw na reserba. Nilinaw niyang hindi ito nangangahulugang mauubos ang supply sa loob ng nasabing panahon dahil patuloy itong napapalitan sa pagdating ng mga bagong shipment. So, this has been accomplished already. May system na kami with the oil companies. Pag may problema po sila, sinusumbong po namin sa ating mga taga-Department of Foreign Affairs at sila po kung makausap sa mga ambassadors. So, they can help to make sure na yung mga orders ng oil companies at PNOC at dumarating. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Gatarong, SMNA News. Aminado naman ang Department of Energy na sobrang laki ng itinaas ng presyo ng LPG sa bansa. Gayunman, tiniyak ng ahensya na hindi pa mauubos ang supply ng LPG sa kabila ng nararanasang hamon sa pandaigdigang merkado. Si Creslin Catarong sa report. Kinumpirma ng Department of Energy na nagkaroon ng problema sa supply ng liquefied petroleum gas o LPG matapos pansamantalang itigil ng ilang pangunahing producer ang kanilang export. Gayunman, agad umano itong natugunan nang makipag-ugnayan ang pamahalaan sa mga kumpanya upang makahanap ng alternatibong mapagkukunan ng LPG. Pahayag ito ni Energy Secretary Sharon Garin sa ginanap na palace briefing nitong Biyernes, Abril 10. Yes, sir. Ang LPG had a problem kasi mga major producers niya, medyo nag-stop sila ng export, ano. So, but since we observed the problem early on, we talked to the companies, no. So nakahanap sila ng alternative source. Ayon pa kay Garin, kumukuha na ngayon ng supply ang mga kumpanya mula sa iba't ibang bansa kabilang ang Australia at Estados Unidos, bukod pa sa kanilang karaniwang sources sa Asia. Bagamat hindi pa ganap na komportable ang level ng supply, umabot na ito sa 32 araw, mas mataas sa karaniwang 15-day requirement. Upang mas mapatatag ang supply, nakikipagtulungan na rin ang mga kumpanya sa Philippine National Oil Company o PNOC para sa pagkuha ng karagdagang LPG shipment. At I think they're supposed to finish the contract now with the new suppliers. Hindi ko lang alam kung anong country ang na-contact for the PNOC contract, pero yun po yung gagawin po namin in DOE. We buy together with our companies for LPG po.
Kasabay nito, binigyang diin ng DOE na hindi pa naman mauubos ang supply ng LPG sa bansa. Gayunman, aminado ang ahensya na malaki ang itinaas ng presyo nito. Mula humigit kumulang 1,100 pesos ay umabot na sa 1,500 pesos ang presyo ng isang tangke. Paliwanag ng DOE, inaasahang mananatili ang presyong ito sa loob ng isang buwan dahil buwanan lamang ang galaw ng presyo ng LPG. Naging mahal talaga siya. I think ang 1,100 naging 1,500 yata. Sobrang laki ng increase ng LPG, but that will stay for 1 month. Once a month lang po yung change ng presyo ng LPG. Nagbabala rin ang ahensya sa publiko na maging mapagmatsyag sa mga nagtitinda na umano'y nagtaas ng presyo araw-araw dahil hindi ito pinapayagan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News. Nakatakdang ipatupad ng pamahalaan ang mga subsidiya sa transportasyon at diskwentro sa pamasahe upang maibsan ang epekto ng tumataas na gastos sa langis. Simula Abril 15, ipatutupad ng Department of Transportation o DOTR ang Service Contracting Program. Si Creseline Catarong magbabalita. Maglulunsad ang pamahalaan ng isang transport assistance package sa buong bansa simula Abril 15. Inihayag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang video message na nilabas nitong Huwebes. Kabilang dito ang subsidiya sa pamasahe at diskwento sa gasolina bilang bahagi ng pagsisikap na maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Nabanggit ito ni Marcos Jr. matapos ang pulong ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Committee. Ayon sa kanya, kabilang sa mga hakbang ang pagpapatupad ng Service Contracting Program ng Department of Transportation. Sa ilalim ng programa, babayaran ng gobyerno ang mga driver at operator ng mula 40 hanggang 100 piso kada kilometro. Dagdag ito sa kanilang kita mula sa pamasahe. Ang Service Contracting Program ay ipapatupad sa off-peak hours upang masigurong may masasakyan pa rin ang mga commuter kahit hindi sa rush hour. Lahat ng sasali ay may GPS monitoring para naman matiyak na aktwal ang biyahe at maayos ang serbisyo. Patuloy ang biyahe, patuloy ang hanap buhay. Para naman sa mga pasahero, sinabi ng punong ehekutibo na magbibigay ang pamahalaan ng hindi bababa sa 20% diskwento sa pamasahe. Saklaw dito ang mga ruta na nakatuon sa mga lugar na may connection sa tren at mga bus. Ipapatupad ito sa buong bansa. Sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 na PUB, 1,000 operator at aabot sa 15 milyong pasahero. Kasabay nito'y may subsidiya sa gasolina para sa mga public utility vehicle o PUVs. Magpapatupad tayo ng 10 piso kada litro na bawas para sa public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Ang subsidiya sa gasolina ay ipatutupad lamang sa mga lehitimong gasolinahan na aprobado at minumonitor ng Department of Energy para matiyak na mapupunta ito sa tama at hindi maaabuso. Magsisimula ang pagpapatupad nito sa National Capital Region sa susunod na linggo. Una sa Commonwealth Avenue bago palawakin sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal Avenue at Marcos Highway hanggang mapalawak ito sa buong bansa. Binanggit din ni Pangulong Marcos na nagtipon ng Uplift Committee upang talakayin ang pinakahuling mga pangyayari sa Middle East. Layunin nitong suriin ang mga hakbang ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto nito sa bansa, lalo na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News.